Isang himala ang dumating sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa San Isidro, Nueva Ecija. Sabay na nakapasa sa kolehiyo ang kambal na magkapatid. Ang bunsong si Luningning Reyes ay nakapasa sa University of the Philippines College of Medicine, habang ang panganay na si Ligaya Reyes ay nakapasa sa isang pribadong universidad sa Maynila. Nagdiwang ang buong baryo na parang piyesta, ngunit para sa isang pamilyang magsasaka, ang matrikula ng dalawang anak ay isang pasaning hindi kayang akayin. Kinailangan nilang mamili. Sino ang bubuhayin at sino ang isasakripisyo? Ang anak na hindi napili ay nagtrabaho ng 3 taon sa isang palengke sa Kabanatuan, nag-deliver ng diaryo at naghugas ng plato sa isang karinderya para makaipon ng 70,000 piso. Kahit na kumapal at nagsusugat na ang kanyang mga kamay, hindi siya tumigil. Desidido siyang makapag-aral sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit sa isang iglap, maging ang perang iyon ay inagaw sa kanya. Noong gabi ng Pebrero 25, 1984, isang matinding pag-aaway ang sumiklab sa pagitan ng magkapatid. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw na umabot hanggang sa kabilang bahay. Kinabukasan, si Luningning ay naglaho na. Sa panahong walang mga cellphone at limitado pa ang forensic science, sinimulan ng pulisya ang investigasyon, ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Lumipas ang 8 taon at muling nabuksan ang kaso, ngunit sa huli nanatili itong isa sa mga unsolved cases. At ngayon, makalipas ang 40 taon, isang matandang babaeng may demensya ang nagsimulang humagulgol gabi-gabi. Nasa loob siya ng inabandonang minahan sa likod bundok. Ginaw na si Nining doon. Paano nga ba hinati ng isang pirasong papel ng resulta ng pagsusulit ang kapalaran ng dalawang magkapatid? Anong katotohanan ang natutulog sa loob ng minahang isinara 40 taon na ang nakalipas? Ang malupit na kwento ng panahong iyon, na marahil ay hindi natin alam o pilit nating kinalimutan, ay malapit ng mabunyag. Magsisimula na ang kwento ng araw na iyon. Disyembre 2024, unang linggo. Madilim ang pasilyo ng isang home for the aged sa Quezon City. Tanging ang kumukurap-kurap na pulang ilaw ng exit sign sa dulo ng pasilyo ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Si Ana, isang caregiver na nag-iikot para sa kanyang night shift, ay biglang napatigil sa tapat ng room 302. Unggog. Isang tunog na parang unggol ng isang nasasaktang hayop ang nagmumula sa siwang ng saradong pinto. Dahan-dahang pinihit ni Ana ang seradura. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya si Ligaya Reyes na nakahiga sa kama, pilit na inaabot ang kawalan. Nining, patawarin mo si ate. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa mga mata ni Ligaya, bumabagsak sa kanyang unan. Napabuntong hininga si Ana at lumapit sa kama. Nang aayusin na sana niya ang kumot, biglang hinawakan ni Ligaya ang kanyang kamay ng buong higpit. Nasa loob siya ng inabandonang minahan sa likod bundok. Malamig doon, di ba? Siguradong ginaw na siya. Nanigas ang kamay ni Ana. Alam niyang may early onset dementia si Ligaya at madalas itong magsalita ng kung ano-ano, ngunit kakaiba ang dating ng mga salita niya ngayong gabi. Kinuha ni Ana ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nanginginig na pinindot ang record button. Nining, patawarin mo si ate, nasa loob siya ng minahan. Paulit-ulit na sinasabi ni Ligaya ang mga salitang iyon na parang sirang plaka. Maya-maya, tila napagod, bumitaw ang kanyang kamay at unti-unting huminahon ang kanyang paghinga. Sinisave ni Ana ang recording at mabilis na lumabas ng silid. Minahan sa likod bundok. Sino raw ang nandoon? Sa labas ng bintana, nagsisimula ng bumuhos ang ambon ng Disyembre. Hinaplos ni Ana ang kanyang batok na biglang nanlamig at muling tiningnan ang kanyang cellphone. Disyembre 16, 2024. Sa isang maliit na apartment sa Sampaloc, Manila, nakatitig si Clara Santos sa kanyang laptop habang humihigop ng malamig ng kape. Isang YouTuber
na dating social worker, si Clara ay kasalukuyang problemado dahil nauubusan na siya ng content. Ano na namang topic ang ia-upload ko ngayon? Habang nag-i-scroll, isang post at audio file sa kanyang social media feed ang nakakuha ng kanyang pansin. Habang naka-duty, may pasyente kaming may demensya na laging sinasabi ang parehong bagay gabi-gabi. May tao raw sa minahan sa likod bundok. Minahan sa likod bundok? Kinuha ni Clara ang kanyang earphones. Tumagos sa kanyang tainga ang nanginginig na boses ng matanda. Nining, patawarin mo si ate. Nasa loob siya ng minahan, ginaw na siya. Tinanggal ni Clara ang kanyang salamin. Para sa isang simpleng sintomas ng demensya, masyadong espesipiko ang mga detalye. Ang pangalang Nining, ang lugar na minahan, at ang paghingi ng tawad. Hindi ito simpleng pag-uurirat, bulong niya sa sarili. Agad siyang nagpadala ng direct message sa nag-post at kinabukasan, nakatanggap siya ng sagot mula kay Ana. Ligaya Reyes, Room 302, Quezon City Care Home. Binuksan ni Clara ang kanyang kwaderno at isinulat ang pangalan ng may diin. Disyembre, Dalingada, 24, malamig ang hangin sa loob ng visiting area ng care home. Nakaupo si Clara sa isang plastic na upuan, kaharap ang isang lalaki. Si Miguel Reyes, ang kaisa-isang anak ni Ligaya, ay nakatingin sa kanya ng masama. Interview? Gagamitin niyo ang nanay ko para kumita sa views? Kalmado siyang sinagot ni Clara. Hindi po iyon ang intensyon ko, Mr. Reyes. Baka po kasi ang mga sinasabi ng nanay ninyo gabi-gabi ay hindi lang basta-basta, baka may katotohanan. So, lahat ng sinasabi ng may demensya, balita na ngayon, huwag niyo nang halungkatin ang masakit na nakaraan ng pamilya namin. Padabog na tumayo si Miguel. Hindi niyo pwedeng gawing palabas ang nanay ko. Umalis na kayo. Isinara niya ang pinto ng malakas. Napabuntong hininga si Clara. Hindi magiging madali ito, pero hindi ako susuko. Inilabas niya ang kanyang laptop. Nakuha na niya mula sa care home ang impormasyong taga San Isidro, Nueva Ecija, si Ligaya. Nag-type siya sa search bar, 1984 Nueva Ecija missing person. No results found. Masyado nang luma ang kaso para lumabas sa ordinaryong search engine. Kailangan kong maghanap sa mga lumang diaryo. Nag-empake si Clara at umalis. Sa biyahe pabalik ng Maynila sakay ng bus, walang tigil ang kanyang pag-iisip. Pagdating sa kanyang apartment, habang kumakain ng sandwich, binuksan niya ang digital archives ng National Library of the Philippines. Pagkatapos ng maraming pagsubok sa iba't ibang search keywords, hating gabi na nang may lumabas na isang luma at itim at puting artikulo. UpMed student, nawawala. Pulisya, nag-iimbestiga. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ayon sa artikulo, noong Pebrero 1984, si Luningning Reyes na nakapasa sa UP College of Medicine ay naglaho. Ang nag-report ay ang kanyang kakambal na si Ligaya Reyes. Siya nga ang matanda sa care home, pero kulang pa ito. Hindi niya makukuha ang police records o birth certificate. Bigla siyang may naisip, tabloids! Noong araw, may mga tabloid na mahilig sa mga ganitong kaso. Inilipat niya ang kanyang paghahanap sa mga digital tabloid archives. Gamit ang keywords na Nueva Ecija Kambal Nawawala, isang 1992 issue ng isang sikat na tabloid ang lumabas. Espesyal na report, ang nawawalang med student at ang 3 lalaki sa buhay niya. Binayaran ni Clara ang access at pinalaki ang artikulo. Walang preno ang tabloid sa pagbanggit ng mga pangalan. Suspek, ang kakambal na si Ligaya Reyes. Suspek kamatu, ang siga ng baryo na si Benjo de la Cruz. Suspect 3, isang dayong construction worker na si Rico Boy Manaloto. Isinulat ni Clara ang mga pangalan. Nakasaad din sa artikulo ang petsa ng kapanganakan ng kambal. Marso 15, 1964. Ligaya, Benjo, Rico, isa sa kanila ang may sala. Nagdugtong-dugtong na ang lahat sa kanyang isip. Ang minahan,
ang nawawalang kapatid at ang pag-amin ng matanda makalipas ang 40 taon. Tumayo si Clara, kinuha ang pinakamakapal niyang jacket at nag-impake. Kailangan kong puntahan ang lugar. Kailangan kong makita mismo. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, hindi napigilan ang kanyang mga hakbang patungo sa katotohanan. Disyembre 18, 2024. Nakakahiwa sa lamig ang hangin sa San Isidro, Nueva Ecija. Pagbaba ni Clara sa bus, hinigpitan niya ang kanyang jacket. Hawak niya ang address ng dating bahay ng mga Reyes. Dito magsisimula ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, narating niya ang isang bakanting lote na napapalibutan ng matataas na damo. Matagal nang giniba ang bahay. Kinuhanan niya ng litrato ang mga labi ng pundasyong bato. Wala nang masasabi sa kanya ang tahimik na lupa. Naglakad siya patungo sa sentro ng baryo. Sa harap ng barangay hall, may ilang matatandang nagpapainit sa araw. Ngumiti si Clara at lumapit. "Magandang umaga po. Ang lamig po ngayon, no?" Tiningnan siya ng mga matatanda nang may pagtataka. "Sino po sa inyo ang nakatira na rito mula pa noong 1984? May gusto lang po sana akong itanong tungkol sa nakaraan." Isang lola na maayos ang pagkakasuklay ng puting buhok ang nagsalita. 1984? Bakit mo naman naitanong? Yan, ineng? Tungkol po sa pamilya Reyes na dating nakatira rito. Sa pagbanggit ng pangalang Reyes, biglang nagseryoso ang mukha ng mga matatanda. "Ako si Elena," sabi ng lola. "Halika sa loob, malamig dito." Mainit sa loob ng barangay hall dahil sa isang dekuryenteng heater ang pamilya Reyes. "Naku, napakalaluma na ng kuwentong iyan," sabi ni Lola Elena. "Lola, natatandaan niyo po ba ang isang pagdiriwang noong Pebrero 1984? Tumango si Lola Elena. "Paano ko makakalimutan? Nagpiesta ang buong baryo nang makapasa si Nining sa UP Med. Nagpakain sila ng lechon. Napakasaya noon. Ngunit agad ding kumunot ang kanyang noo. Pero alam mo, may isang bagay na kakatwa. Nalaman lang namin na nakapasa rin pala si Ligaya sa kolehiyo pagkatapos na ng lahat. Hindi po alam ng buong baryo na sabay silang nakapasa? Oo. Itinago ng mga magulang nila. Puro si Nining ang ipinagmamalaki. Nalaman na lang namin na nakapasa rin pala si Ligaya sa isang universidad sa Maynila. Kawawa naman ang batang iyon. Siguro ganti ng langit pagkatapos mawala ni Nining. Parang nabaliw ang mga magulang niya sa paghahanap. Nagkasakit sila at sabay na namatay noong early 90s. Si Ligaya ang nag-alaga sa kanila hanggang sa huli. Mabilis na nagsusulat si Clara. "Ano po ang natatandaan ninyo sa gabi bago mawala si Nining?" "Gabi ng Pebrero, 20, narinig ko ang tatay nila na sumisigaw. May sinasabi siyang wala kang utang na loob at huwag mong sirain ang kinabukasan ng kapatid mo." Kinabukasan, nagkagulo na ang lahat dahil nawawala na raw si Nining. "Salamat po, Lola. May kilala po ba kayong pulis na humawak ng kaso noon?" Pagkatapos ng ilang tanungan sa iba pang matatanda, nakuha ni Clara ang contact number ng isang dating pulis na si Jose Cruz. Disyembre 19, 2420. Nasa isang tahimik na subdivision sa Baguio City si Clara. Kumatok siya sa isang lumang bahay, isang 68 taong gulang na lalaking nakasando at kardigan ang nagbukas. Siya si Jose Cruz, ang dating investigador. Ang kaso ni Luningning Reyes, sabi ni Mang Jose na may pait sa boses. 40 taon na, may nagtatanong pa rin. "Ano po ang sitwasyon ng investigasyon noon?" tanong ni Clara. "Nang pumunta kami sa lugar, isang bagay ang napansin ko. Ang kakambal, si Ligaya, ay sobrang kalmado, walang isang patak ng luha, pero may mas kahina-hinala pa roon." Lumapit si Mang Jose. Nang sinusuyod namin ang likod bundok, pilit niya kaming pinipigilan na pumunta sa direksyon ng inabandonang minahan. Delikado raw at baka gumuho, pero walang ebidensya, kaya hindi namin siya madiin. May 3 suspect po noon, tama po ba? Una, si Ligaya. Pangalawa, si Benjo de la Cruz, isang siga na may gusto kay Nining.
Pangatlo, si Rico Manaloto, isang dayo na nagtatrabaho sa construction. Ano po ang nangyari sa kanila? Si Benjo, may matibay na alibi. Nasa reception ng kasal ng kaibigan niya buong gabi hanggang madaling araw. Si Rico, naglaho kinabukasan at hindi na natagpuan. Si Ligaya ang pinakamalakas na suspek, pero walang katawan, walang murder weapon, puro circumstantial evidence lang. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi sa buong karera ko. Noong 1992, muli raw pong binuksan ang kaso. Bakit hindi ninyo hinanap sa minahan, lalo na't may testimonya ang kapitan na may narinig siyang away? Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mukha ni Mang Jose. Huli na ang lahat. Noong 1987, may nangyaring aksidente sa minahan kaya ipinasara ng lokal na pamahalaan ang lahat ng pasukan gamit ang semento. Ang testimonya ng kapitan tungkol sa away ay hindi sapat para makakuha kami ng search warrant na sisira sa sementong iyon kung nasira lang sana namin ang pader na yon. Tumayo si Clara. Salamat po. Kung may maaalala pa po kayo, pakitawagan lang po ako. Habang papalabas si Clara, tinawag siya ni Mang Jose. Ineng, lutasin mo ang kasong ito para sa akin. Bago ako mamatay, gusto ko man lang makita ang mukha ng salarin. Yumuko si Clara bilang tugon at naglakad palayo ng may determinasyon. Disyembre 2022, Mediante Sencom, sa isang luma at tahimik na coffee shop sa Malate, Manila. Kausap ni Clara Signang, Teresita Ocampo, 60, isang dating kaklase ni Ligaya sa kolehiyo. Si Ligaya, bakit niyo siya hinahanap? Tanong ni Gneng. Ocampo, tungkol po sa nakaraan niya. Ano po ang natatandaan ninyo sa kanya noong kolehiyo? Si Ligaya, mula pa noong unang araw, palaging seryoso. Pumasok sa klase sa umaga, tapos sa gabi, nagtatrabaho sa isang 24 oras na karinderya malapit sa universidad. Working student siya. Doon na rin siya nakatira sa isang maliit na bodega sa rooftop ng karinderya. Grabe ang hirap na dinanas niya. Nabanggit po ba niya ang kanyang kakambal? Oo naman. Laging niyang ipinagmamalaki na ang kakambal niya ay nag-aaral sa UP Med. Pero ang nakapagtataka, sa loob ng 4 na taon, walang sinuman sa amin ang nakakita sa sikat niyang kapatid. Palagi siyang may dahilan. Busi mag-aral, nasa ospital para sa training. Hindi ba't kakatwa na sa Maynila lang pareho, pero hindi man lang sila nagkita. Biro pa nga namin, baka kathang-isip lang niya ang kapatid niya. Natigilan si Clara. Sa loob ng 4 na taon, pinalabas ni Ligaya na buhay ang kapatid niyang matagal nang wala. Kinahapunan, tumawag si Clara sa Municipal Agriculture Office ng San Isidro. Makalipas ang 2 araw, isang fax ang dumating. Ito ang record ng kita ng pamilya Reyes noong 1984. Kita mula sa 3 ektaryang palayan, humigit kumulang 11,000 piso kada taon. Kinuha ni Clara ang calculator. Noong 1984, ang tuition sa UP Med ay mababa, ngunit ang gastos sa pamumuhay sa Maynila ay mataas. Ang tuition naman sa pribadong universidad ay lampas 10,000 piso kada taon. Sa kitang 10,000 piso, imposible para sa pamilya Reyes na pag-aralin ang 2 anak ng sabay. Kinailangan nilang mamili, bulong ni Clara. Lahat ng yaman ng pamilya ay ibinuhos kay Luningning, ang pag-asa nilang makakaahon sa kahirapan. Ngunit naisip ni Clara ang lalim ng sugat na iniwan nito sa puso ng isa pang anak. Disyembre 24 at 24 at 24, bisperas ng Pasko. Nasa Pampanga si Clara sa bahay ni Gan Castro, ang dating high school teacher ng Kambal. Si Ligaya at Luningning, sabi ni Gning. Castro habang naghahain ng tsaa. Si Ligaya kasing sipag at talino ni Luningning. Siya ang laging nauunang dumating sa eskwela para maglinis. Top student din siya. Pero ang trato ng mga magulang nila, langit at lupa. Noong Enero 1984, pumunta ang nanay nila sa eskwela.
Hinihiling na gawan ko raw ng recommendation letter si Ligaya para makapagtrabaho sa pabrika sa halip na magkolehiyo. At nandoon lang si Ligaya sa tabi, nakikinig. Ano pong reaksyon ni Ligaya? Sinagot niya ang nanay niya. Hindi po, ma'am. Magtatrabaho po ako para sa pag-aaral ko. Kaya kong bayaran ang matrikula ko. Puno ng luha ang mga mata niya noon, pero matatag siya. Ang nanay niya tumalikod lang at umalis. Paano po noong nakapasa si Luningning sa UP? Kabaligtaran. Nagdala sila ng kakanin at kung ano-ano sa faculty room. Umiiyak pa sa tuwa ang nanay nila. Pero noong nalaman nilang nakapasa rin si Ligaya, malamig ang reaksyon nila. Narinig ko pa ang nanay niyang bumulong. Sana itong perang gagastusin sa kanya, pandagdag na lang sa allowance ni Nining sa Maynila. Narinig niyo po ba ang tungkol sa perang inipon ni Ligaya? Oo, nag-ipon daw siya ng 70,000 piso sa pagtatrabaho sa palengke at karinderya. Ipinagmamalaki niya iyon, pero hindi ko na alam kung anong nangyari sa perang iyon. Pag-alis ni Clara, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, si Clara Santos po ba ito? Si Miguel Reyes po. Natigilan si Clara. Oo, ako nga, Mr. Reyes. Mula noong nag-usap tayo, hindi na mawala sa isip ko ang mga sinasabi ni Inay. Baka may gusto kayong malaman tungkol sa nakaraan niya. Baka may mga bagay na hindi ko alam. Sipo, kailan at saan tayo magkikita? Disyembre 26, 2024. Nasa isang coffee shop sa Cubao si Clara, hinihintay si Miguel. Dumating ito na mas mukhang pagod kaysa dati. Pasensya na sa inasal ko noong nakaraan, sabi ni Miguel. Naiintindihan ko po, sagot ni Clara. Ano po ang bumabagabag sa inyo? Noong nagsisimula pa lang ang demensya ni Inay, may paulit-ulit siyang sinasabi. Nasa loob ng aparador ko si Nining, nandoon siya. Akala ko noon dala lang ng sakit, pero ngayon parang hindi. Tumingin si Miguel kay Clara. May apartment si Inay sa Pasig na tinirhan niya ng mahigit 30 taon. Hindi namin nakuha lahat ng gamit niya. Pakiramdam ko, may isang bagay doon, pero natatakot akong mag-isa. Pwede mo ba akong samahan? Siyempre, tara na. Isang oras ang lumipas, nasa harap sila ng isang luma at sira-sirang apartment building sa Pasig. Kumatok si Miguel sa pinto ng dating unit. Isang babae ang nagbukas. Kayo po ang anak ng dating nakatira rito. May naiwan siyang lumang aparador sa may labasan. Hindi ko alam anong gagawin. Pumasok sila. Sa isang sulok, nakatayo ang isang 3 palapag na aparador na puno ng alikabok. Lumuhod si Miguel sa harap nito. Binuksan niya ang unang 2 drawer, puro lumang damit at gamit. Nang buksan niya ang pangatlo, may napansin siyang kakaiba. Ang ilalim na tabla ng drawer ay bahagyang nakaangat. May secret compartment, bulong ni Clara. Ipinasok ni Miguel ang kanyang mga daliri at itinaas ang tabla. Sa loob, may isang luma at naninilaw na sobre. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Sa loob ng sobre ay isang lukot na sulat at isang resibo. Binuksan ni Miguel ang sulat. Itay, Inay, ang simula nito na may petsang Pebrero 1984. Sabay kaming nakapasa. Bakit ako hindi ninyo ipinagdiwang? Ang 70,000 pisong pinaghirapan ko. Bakit kailangan niyong ibigay kay Nining? Humikbi si Miguel habang nagbabasa. Pareho niyo akong anak. Bakit hindi niyo ako ituring na tao? Galit na galit ako sa inyo. Kinuha ni Clara ang resibo. Isang withdrawal slip mula sa isang rural bank sa Nueva Ecija, may petsang Pebrero 22, 1984. Isang withdrawal ng 70,000 piso mula sa account ni Ligaya Reyes. 3 araw bago ang insidente, naisip ni Clara. Tiningnan niya ang likod ng resibo. May nakasulat sa lapis. Sige, dalhin mo na ang perang ito. Pero pagkatapos nito, huwag ka nang lalapit sa akin. Nining, ito ang pruweba, sabi ni Clara. Pinag-awayan nila ang pera. Ang pera ni Ligaya ay napunta kay Luningning bago siya mawala. Umiiyak si Miguel. Buong buhay niyang dinala ang impyernong ito.
Kailangan nating hanapin ang pamilya ng kapitan ng barangay noon. Baka may alam pa sila. Disyembre 21, 2024. 2 araw ang lumipas. Natuntun ni Clara ang apo ng yumaong si Kapitan Badong, si David, na may-ari ng isang maliit na printing press sa Caloocan. Ang lolo ko, sabi ni David nang may pagtataka. Matapos ipaliwanag ni Clara ang lahat, na pabuntong hininga si David. Alam kong may magtatanong din tungkol dito balang araw. Mula sa isang drawer, kumuha siya ng isang luma at makapal na kwaderno. Bago mamatay si Lolo, ibinilin niya ito sa akin. Kung may mag-iimbestiga ulit sa kasong iyon, ibigay ko raw ito sa kanila. May mga bagay daw siyang hindi masabi noon. Inabot niya ang kwaderno kay Clara. Ang bigat ng katotohanan ng 40 taon. Sa isang kalapit na cafe, binuklat ni Clara ang kwaderno. Hinanap niya ang entry para sa Pebrero 1984. Pebrero 25. Gabi mga 11:11. Narinig ko ang sigawan ng mga babae mula sa bahay ng mga Reyes. Ibalik mo ang pera ko at mag-asawa ka na lang, ang naririnig ko. Pebrero 26. Madaling araw, mga 3:00. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako para magsigarilyo. Nakita ko ang panganay na anak ng Reyes, si Ligaya, na tulak-tulak ang isang kariton na may mabigat na lulan papunta sa likod bundok. Hihinto sana ako para tanungin, pero nagmamadali siyang umalis at umiwas ng tingin. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Kariton, likod bundok, madaling araw, nag-ugnay na ang lahat. Binuklat niya ang mga pahina hanggang sa taong 1992, ang taon ng muling pagbubukas ng kaso. Abril 1992, pumunta ako sa presinto ngayon. Sinabi ko lang ang tungkol sa narinig kong away. Hindi ko masabi ang tungkol sa kariton. Paano kung nagkamali ako at makulong ang isang inosenteng tao? Natakot ako. Ito pala ang dahilan kung bakit nabigo ang investigasyon noon. Ngayon, kailangan niyang alisin sa listahan ang ibang mga suspek. Nag-request si Clara ng public records para kay Rico Boy Manaloto. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang sagot. Si Rico Manaloto ay namatay sa sakit sa atay noong 1995. Sa isang record ng pag-aresto noong 1987, sinabi niyang tumakas siya sa Nueva Ecija noong 1984 dahil natakot siyang mapagbintangan sa pagkawala ng dalaga dahil may dati na siyang kaso. Isa na lang ang natitira. Enero 2, 2025. Nasa isang hardware store sa Tarlac si Clara. Ito ang negosyo ni Benjo de la Cruz, ang pangalawang suspek. Isa na siyang matandang lalaki na mukhang ordinaryo. Ang kaso ni Nining? Sabi ni Benjo. Oo, may gusto ako sa kanya noon, kaya ako ang napagbintangan. Buti na lang, may alibi ako. Nasa kasal ako ng kaibigan ko hanggang madaling araw. Sila ang nagpatunay na inosente ako. May iba pa po ba kayong natatandaan? Nag-isip si Benjo. Oh, ilang araw bago siya mawala, nakita ko silang nag-aaway ni Ligaya sa tapat ng sari-sari store. Sumisigaw si Ligaya, "Bakit mo kinuha ang pera ko? Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan yon?" Tapos, alam mo ang sinabi ni Nining? Malamig siyang ngumiti at sinabing, "Ate, mag-aasawa ka lang naman. Hindi ka sulit na investment." Tumugma ito sa nakasulat sa resibo. Habang nag-iisip si Clara, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang care home. Miss Santos, critical po ang kondisyon ni Gining. Reyes, kanina pa po siyang ayaw kumain at sinasaktan ang sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi, ginaw na si Nining. Kailangan ko siyang ilabas. Nagpaalam agad si Clara at dali-daling tinawagan si Miguel. Pumunta ka na sa care home. Critical daw ang lagay ng nanay mo. Enero 3, 2025. Sa labas ng room 302, naririnig ni na Clara at Miguel ang hirap na paghinga ni Ligaya. Pagbukas ng pinto, nagwawala si Ligaya sa kama. "Inay!" sigaw ni Miguel, hinawakan ang kamay ng ina. "Ako to, si Miguel!" Unti-unting tumingin si Ligaya sa kanya.
Bumalik ang katinuan sa kanyang mga mata. Miguel, anak, kunin mo ang tiya mo. 40 taon na siyang nag-iisa doon. Lumapit si Clara. Ginang Reyes, ano po ang nangyari noong gabi ng Pebrero 25, 1984? Tumingin si Ligaya kay Clara. Nagsimula siyang magkuwento. Gabi, pumasok si Nining sa kwarto ko. Salamat sa 70,000, sabi niya. Pero pagdating natin sa Maynila, huwag mo na akong kakausapin. Nakakahiya kang maging kapatid. Iba ang level natin. Nanginginig ang kamay ni Ligaya. Nang marinig ko, yon parang sumabog ang lahat ng galit na kinimkim ko sa loob ng 20 taon. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na malayan na itulak ko na pala siya. Bumagsak siya at tumama ang ulo niya sa kanto ng haligi ng pinto. Akala ko okay lang siya, pero dumaloy ang dugo. Ang daming dugo. Hindi na siya gumalaw, hindi na humihinga. Natakot ako. Kung gigisingin ko sina Itay at Inay, makukulong ako. Magdamag akong nakaupo sa tabi ng malamig niyang katawan. Pagsikat ng araw, isinakay ko siya sa kariton ni Itay. Saan niyo po siya dinala? Nanginginig na tanong ni Clara. Sa inabandonang minahan sa likod bundok. Itinago ko siya sa pinakaloob para hindi mahanap kahit ng mga daga. Binalot ko siya sa paborito niyang kulay rosas na kumot. Tapos, bumaba ako at nagsinungaling na nawawala ang kapatid ko. Natahimik ang buong silid. Alam niyo po ba na isinara ang minahan noong 1987 gamit ang semento? Tanong ni Clara. Tumango si Ligaya. Oo, halos himatayin ako nang mabalitaan ko yon. Pero sa isang banda, nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong hindi na siya kailanman matatagpuan. Ganoon akong kasamang tao. Humagulgol siya. Pero siya ba ang unang nanakit sa akin o ako ang unang nanulak? Hindi ko na matandaan. Biglang nawala ulit ang katinuan sa kanyang mga mata. Sino kayo? Kaibigan ba kayo ni Nining? Bumagsak na siya muli sa kadiliman ng kanyang isipan. Kinagabihan, sa apartment ni Clara, pinagsama-sama niya ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang diary ng kapitan, ang resibo. Ipinadala niya ang lahat sa pulisya ng Nueva Ecija na may formal na hiling na muling buksan ang kaso at sirain ang semento sa minahan. 1 linggo ang lumipas, tumawag ang pulis. Miss Santos, inaprubahan na po ng korte ang search warrant. Enero 15, 2025. Sa paanan ng bundok sa San Isidro, nagtipon ang mga pulis at rescue team sa harap ng sementadong pasukan ng minahan. Nandoon si Clara, si Miguel at maging ang dati investigador na si Mang Jose Cruz. 40 taon, bulong ni Mang Jose. Sa wakas, matatapos na ang kasong ito. Sinimulang basagin ng isang jackhammer ang semento. Makalipas ang 2 oras, bumigay ang pader. Isang madilim at amoy lupang hangin ang sumalubong sa kanila. Pumasok ang mga Soko team. Bawat segundo ng paghihintay ay parang habambuhay. Hanggang sa isang boses ang narinig sa radyo. Positive, may natagpuan. 15 metro mula sa pasukan. Nang hina ang mga tuhod ni Miguel. Hapon na nang ilabas ng mga investigador ang isang stretcher. Mga buto na kasing kulay na ng lupa at mga piraso ng bulok na tela isang kulay rosas na kumot. Inilahad ng lead investigator ang isang evidence bag sa loob, isang luma at halos mabasag ng papel. Isang admission slip para sa University of the Philippines taong 1984 at sa ilalim malinaw pa ring mababasa ang pangalan, Luningning Reyes. Napaluhod si Miguel. Tia, nandito ka nga. Nanginginig na tiningnan ni Mang Jose ang minahan. 40 taon. Patawarin mo kami. Enero 25, 2025. Kinumpirma ng DNA test na ang mga buto ay kay Luningning Reyes. Ang sanhi ng kamatayan, blunt force trauma sa ulo na tumutugma sa testimonya ni Ligaya. Sa isang press conference, inihayag ng pulisya ang katotohanan. Ngunit hindi na maaaring parusahan si Ligaya
Ang kasong homicide under the old law ay may prescription period na 20 taon. Ang kasong pagtatago ng bangkay ay 5 taon. Matagal ng paso ang lahat. Bukod pa rito, si Ligaya ay wala na sa tamang pag-iisip. Opisyal nang isinara ang kaso bilang isang aksidenteng trahedya na huli nang nalaman ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga abo ni Luningning ay ibinigay kay Miguel. Niyakap siya ni Clara. Si Mang Jose naman ay bumalik mag-isa sa minahan. Binuksan niya ang kanyang lumang police notebook. Sa tabi ng pangalan ni Luningning Reyes, isinulat niya, Enero 2025, kaso, sarado. Nining, pasensya na kung natagalan. Magpahinga ka na. Isang patak ng luha ang tumulo sa papel, kumalat ang tinta. Pebrero 25, 2025. Ika, 11 anibersaryo ng pagkamatay ni Luningning. Dinala ni Miguel ang kanyang inang naka-wheelchair paakyat sa bundok. Sa harap ng isinarang minahan, may isang maliit na lapida. Luningning Reyes, 1964,1984. Nang makita ni Ligaya ang pangalan sa lapida, bigla siyang nanginig. Bumulong siya, Nining. Hindi ka na giniginaw diyan, di ba? Patawarin mo si ate. Natagalan ako. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng ina. Ang mga kamay na ito ang naghugas ng libu-libong plato, ang nag-ipon ng pera, ang nagtulak sa kapatid, at ang nagbuhat sa malamig na katawan paakyat sa bundok na ito. Inay, humikbi siya. Paano niyo po nabuhat ang lahat ng ito ng mag-isa? Siya ay isang salarin, ngunit isa ring biktima ng malupit na diskriminasyon. 2 araw ang lumipas. In-upload ni Clara ang video sa kanyang YouTube channel, Mga Nakalimutan. Ang pamagat, Magkapatid, Isang Sinapupunan, ang trahedyang nabunyag. Makalipas ang 40 taon. Kasama sa video, ang recording ng boses ni Ligaya. Umabot ito sa 5 milyong views sa loob ng 1 linggo. Libu-libong komento ang bumuhos, mga kwento ng sakripisyo at paboritismo sa pamilyang Pilipino. Marso 2025. Habang nililigpit ni Miguel ang mga gamit ng ina, isa pang sobre ang nahulog mula sa aparador. Sa loob, 2 admission slip mula 1984. Isa para kay Ligaya Reyes sa isang universidad sa Maynila at isa para kay Luningning Reyes sa University of the Philippines. Magkatabi, magkadikit, inay, napaiyak si Miguel. 40 taon niyang itinago ang tagumpay ng kapatid kasama ng sa kanya. Marso 15, 2025. Inilibing ang mga abo ni Luningning sa sementeryo ng kanilang bayan. Tiya, kapag dumating na ang panahon ni inay, ililibing ko siya sa tabi ninyo para hindi na kayo muling magkahiwalay. Isang hapon, binisita ni Clara si Ligaya sa care home. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. Walang reaksyon si Ligaya. Sa labas, namumukadkad ang mga puno ng sakwara, nagliliparan ang mga rosas na talulot. Biglang ngumiti si Ligaya na parang isang bata. Hala, ang ganda ng mga bulaklak. Bumulong siya. Nining, tingnan mo, ang ganda. Tara na sa Maynila. Ililibre ka ni ate. Marami akong naipong pera. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Ang 2 magkapatid na hindi natuloy ang paglalakbay noong tagsibol ng 1984, ngayon sa loob ng humintong alaala ni Ligaya ay magkahawak kamay na papunta sa Maynila. Salamat sa iyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng mahabang kuwentong ito. Kung maaari, mag-iwan ka ng komento kung saan mo ito pinakikinggan. Malaking tulong ito para sa akin. Naway laging may kapayapaan at init sa inyong buhay. Para sa mga susunod pang kuwento, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat.